Hello, good morning mga lalabs, mga bayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at sa mga kapwa ko taga Sub-Saharan, Mindanao, lalo na sa Davao. Magandang hapon sa inyo, maayong hapon sa inyo mga tanan diha, no? So, happy Saturday, happy weekend, and July 5, 2025. So, pag-usapan natin ngayon itong weekend na sinabi ni Boyeng Rimulya na si Gretchen Barito at saka si Charlie Atong ang ay naisali daw ng kanyang suspect doon sa mga sabungero, no ba? Matatandaan ninyo mga lalabs, mga bayots, ang tagalan ng problemang ito, no, hindi ito marisolba ni Boyeng mula nang naupo siya. At ngayon, kumbaga pa sa kanta sa dinli, dahil nga mag-a-apply pagka-ombudsman, gumawa ngayon si Boyeng ng history para sabihin karapat-dapat siya magiging ombudsman. Bilang DOJ Secretary, ano ba ang tawag dito? Achievement ni Boyeng Rimulya. Unang-una, in less than 3 months, ang kanyang anak ay talagang napawalang sala totally. Alam natin yun lahat. At pangalawa, ang kanyang achievements ay according to doon sa spokesperson ng ICC, lagi lang sinasabi sa mga interview sa Pilipinas na walang jurisdiction ang ICC, hindi tayo makikipag-cooperate, ganyan, kung ano-anong mga sinasabi nyo. Palihim pala si Boyeng Rimulya pumupunta doon sa The Netherlands, sa The Hague, at pakipag-negotiate doon sa mga kinatawan ng ICC. At siyempre, sa utos yun ni Bongbong Marcos. Tatlo yun, di ba? Team LBM, Lisa, Bongbong at saka Martin. Utosan kasi to. So ngayon, bigla ito, no? Na may, alam nyo naman, ang witness, tandaan natin, ulitin natin, ito, Percy Lapid. Bago namatay si Percy Lapid, sino ang kanyang mga nirat-rat noon sa kanyang radio program at saka sa YouTube na din. O di ba si Boyeng? Pagbintangan sino? Bantag. Ngayon, dahil sa kawalan ng pagiging desperado na hindi marisolba kung sino talaga ang nasa likod ng ano na to, mga sabungero na wawala. At opinion ko lang naman to mga lalabs, mga boys, parang pinagplanuhan to talaga nila ng matagal na trabahuin si Charlie Atong ang kagaya ni ni Teves at saka ni dating Pangulong Duterte at ni Bantag. May balita pa nga ang Bilyonaryo.com na mayroon daw mga general, marami daw general at mga pulis ang mga ni Atong ang kanyang protector. Tandaan natin, bago namatay si Percy Lapid, anong sabi niya? Administrasyon ni Bongbong Marcos papunta sa bangin. Napasok ng lahat ng mga masasamang tao, gambling lords, drug lords, warlords, mga kriminal at kung ano-ano pa. At magtatagumpay ang mga yon. O mga kidnapping, yung pinaparansam bago mag-eleksyon, di ba? Mga narco-politician ang nasa likod doon. So dito, si Gretchen na naman ngayon, sali si Gretchen. Inihayag ni Department of Justice, balita ito ng Abante ha, noong July 1 ba to? Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na isasama sa listahan ng mga suspek sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang negosyanteng si Atong Ang at actress na Gretchen Barreto. Kasunod nito ang paglantad ng dating tauhan ni Ang na si Julie Patidungan o alias Totoy. Namimira nga to
Di ba may balita din na nanghihingi daw to ng 300 million. Kay atong ang wow. Nako. Ito tauhan din ito nila ni Boying. Malamang, kilala natin ang karakas ni Boying. Kasi may pattern na yun doon kay Bantag, kay Teves, kay dating Pangulong Duterte. So ito, si alias Totoy na to, Julie Patidungan na to, alias Totoy, malamang na-offeran na din to ng malaking halaga mula sa taxpayers' money at nangihingi pa kay atong ang 300 million. Tiba. Alas Totoy daw at pinangalanan ang negosyante at si Barreto na may kinalaman umano sa pagkawala ng mga sabongero. Pinangalanan sila din, we will have to include them as the suspects. Boying, saan pa daw ni Boying sa isang interview noong July 3. Sinabi rin ni Remulla na ang mga formal na kaso ay isasampa laban sa dalawang personalidad sooner than later daw. Sooner than later, it will happen. Evaluate yan ng ating group of fiscals that will be assigned to evaluate all the evidences so that we will know what cases to file properly. Ito na yung ika ni Boying Remulla. Ay, ganito din naman ang sinasabi niya noong panahon ni Bantag, panahon din na kay sino ba? Teves, di ba? Anong nangyari kay Teves? Yung mga negosyo ni Teves doon sa kanilang lugar, sino yung nagmamay-ari ngayon? Sino yung nag-ooperate? Diga, usawa ni si Janice Digamo at yung si Fritz Diaz. Kasi, ang kalaban doon ni Teves, gobyerno mismo. Mga galamay ni Bongbong Marcos sa gobyerno ngayon na nais magkamal ng pira sa kaban ng bayan. Kaya, ang mga negosyo ng ibang mga politiko, hinahanapan na ng botas o gaya na naman ngayon ng kay sa mga Villar, ang next subject ng ng Marcos administration, lalo dahil dyan sa pagkalas ni Camille sa Bagoong Pilipinas. Tapos, nagpa-adapt sa PDP kaya nanalo. Yung prime water ngayon at ibang mga negosyo ng mga Villar. At nagsalita din si Manny Villar nung pinakidnap ni Bongbong Marcos sa utos niya kay Torres, si dating Pangulong Duterte at pinadala sa Dahig. Negosyo nila ngayon na naman ang pagtutuunan nila ni BBM ng pansin. Ito, aside dito sa kay atong ang, di ba? So, suspect sila ngayon. Nang dahil lang sa turo. Samantala, yung mga totoong suspect dito, malaya, gumagawa ng katarantaduhan sa bansang Pilipinas at nambababoy sa mga Pilipinong walang kalaban-laban. Ito nga sila atong ang mayaman na nga to binababoy pa. Binaboy nga si Pastor Kibuloy na isang pare. Dating Pangulong Duterte. Marami pang bababoyin ang administrasyong bangag habang yan ay nakaupo. Maniwala kayo. Sabi nga ni Atong Ang doon sa kanyang nagreklamo nga doon sa ABS, sa GMA na ng reporter nang binabalita side lang ng kalaban o kung sino man yun, tapos yung side nila hindi man lang pinakinggan na magpaliwanag sila or magsalita. Ganun kabayas ang GMA. Di ba nga may balita na isa yan ang pagmamayari ng Marcos Sr. na mga ninanakaw lang ari-arian ng Pilipinas. Ayun, kaya bias ang GMA 7. So, biktima to. Magiging biktima ito si atong ang kagaya ni Bantag, Teves, Pastor Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte. Para panglihis din ito sa mga isyu ngayon ng Pilipinas dahil utang na naman, tapos lumubog na naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Binalaan na ng World Bank ang
administrasyon ni Bongbong Marcos dahil sa ekonomiyang mababa, tapos panay utang. O ngayon na naman ang mga pinaggagawa nila ngayon sa Pilipinas para malihis ang lahat yan. Charlie atong kasiksikan.